Ang ganun yung credibility ng kapatid mo eh, diba? Sa akin, simple common sense lang yan eh. Niloko mo na ako isang beses, di na ako magtitiwala sa'yo, tapos. Kahit kapatid pa kita, wala akong pakialam. Magtangin mo tayo maglokohan, alam mo nang ginancho ka na isang beses, ginancho ka uli, tapos gusto mo ganchoin ka na naman ng pangatlong beses. Diba? Pwede ka naman mag-maintain ng communication dun sa tao na hindi ano eh. Ingat, dahan-dahan siya, Gaza. Wato ka NBI, asan na? Oo. Pero wag ka, airpods nun, NBI. Tapos yung isa, yung lolo niya, head mismo ng NBI. Yung kasama niya. Head ng NBI lolo niya. Ano nga pinag-usapan natin? Siyang Gaza kasi dumating eh. NBI. NBI. Yung kapatid. Yung kapatid. Yung kapatid. Okay. De, yun. Alam mo tuloy ko, anong pinubuto ko eh. Next question na nga, tangin na talaga. Sir, may nag-comment dito. Shin Kioske, Master, ako galing pang Cebu, pasibuan na liweler mo na lang ako papuntang Taytay. Yung isa galing ng Palawan Express. Kailangan i-claim mo muna, tapos kailangan mo ng code. Takina mo. Magtataka ka ba? Alam ko, Halloween special tayo ngayon eh. Ba't tayo nagtatawanan? Halloween special tayo ngayon eh, di ba? Nalala mo yan sa shipping. Nakapalawan shipping. No, Palawan Express. Palawan Express. Sister company ng Bicol Express yun eh. Speaking nga pala, Bicol. Galingan nyo sa buhay nyo sa Bicol. Maraming mga tropa na nagpadala nga ako ng tulong dun eh. Pero syempre, di na para ibulalas ko pa yun. Di na. Timing na lang tayo, timing na lang. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay JR Francia. Good morning, Idol. Idol, anong masasabi mo sa mga taong mahal mo na ungrateful? Need pa ba silang intindihin or hayaan na lang po sila? Intindihin. Tapos hayaan. Oo, hayaan mo sila maging ungrateful. Bakit? Eh, hindi naman lahat ng pagkakataon kailangan mo magbigay ka lang nung palagay mong sobra lang sa'yo, ganun. Konting pera, ganun. Konting ganito, konting ganyan. Konting sinigang na baka, ganun. Smooth yan. Smooth. Bilang mo sinigang na baka lang ito, padala mo sa kanila. Kahit hindi sila magpasalamat, di ba? Hindi naman kasi ang purpose ng hindi naman ang purpose ng pagbibigay sa kapwa para magpasalamat sila sa'yo. Hindi naman ganun eh. Ang purpose ng pagbibigay sa kapwa para makatulong sa kapwa para sa mabuting gawa. Yun ang purpose nun eh, di ba? Ngayon kung nag-aantay ka pa ng gratitude para galing sa kanila, nakadepende na yun sa upbringing nila. Nakadepende na yun sa upbringing nila. Kung pinalaki ba silang nagpapasalamat. Hindi ungrateful na mga klase ng tao. Kung halimbawa, kadugo mo, kamag-anak mo, masyado marami sasabihin yan sa'yo pagka basta mo nalang kinat yan eh. Pero tumulong ka lang doon sa paraan at komportable ka. Pag hindi ka komportable at palagay mo masyado malaki tutulong sa kanila, di wag. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung ayaw mo na silang tulungan, di wag din. Ganun kasimple. Yung gusto mo na ikat, you are welcome as well. Di ba? Hindi naman kasi habang buhay, kailangan magkakadikit kayo eh, na para kayo mga tuko eh, di ba? Kambal tuko, sabi nila. Hindi ko alam bakit sinabing kambal tuko eh. Samantala pag nakakita ako ng tuko, laging isa lang. Hindi ko talaga alam kung saan galing yung term na kambal tuko. Alam ko lang bakit. Bakit? Kasi nga tuko. Gail, ang corny mo! Takina mo! Ang corny mo! This is what I have to deal with every day. Tangina, alam mo yung sobrang ka-corny ni Gail, nakakatawa talaga yung ka-corny. Alam ko na ba ito ko? Tuko. Ano pa yung akin? Tuko. Takina, alam mo yung sobrang ka-corny mo, nakakatawa talaga. Alam mo, palagay ko pag yan yung nilabas mo sa internet, sisikat ka, maniwala ka sa akin, yung mga ka-corny mo na jokes na ganyan. Takinang yun. Ay, nako. Sabi niya nakaraan, knock, who's there? How are you? How are you? I'm good. How are you too? Takina talaga. Alam mo yun, nag-loading yung utak. Tapos siya ako na-realize. Sobrang corny, matatawa ka na lang talaga eh. Sobrang corny, matatawa ka na lang. Makakatawa naman yun. Okay, sige. Rico Gir. Sige na, next question. Ewan ko sa'yo. Okay, go. Sigrid Joy Rodriguez. Ano pong mapapayo niyo sa akin na nagtitiis na lang para sa mga anak, pero yung lalaki di kaya baguhin yung madalas niyong pinag-aawayan? Wala, titiisin mo talaga yan. In the first
first place, hindi mo naman dapat pinili yan eh, di ba? Eh, pero pinili mo na yan. Ngayon, yan yung batong ipapalo mo talaga sa ulo mo hanggang mamatay ka. Ano sasabihin ko sa'yo? Ano ba sasabihin ko sa'yo? Punta ka sa akin dito. Sama mo yung asawa mo rito. Baka sakali magawa ng paraan kapag ka meron namamagitan. Diba? Yun. Subukan mo. Baka pag may namamagitan, gumana. Pero kung wala ka talaga, pinalo mo sa ulo mo yun eh. Pagsisihan mo na lang. Eh pero habang buhay na yan, wala ka magagawa dyan. Subukan mo. Baka sakaling gumana kapag ka merong nasa gitna na yung dalawa. Diba? Baka gumana. Pero may mga tao talagang cycles driven lang talaga eh. Yun yung cycle na iniikutan nila, hanggang mamatay sila, ganun na sila. May mga taong ganun. Eh mukhang sa tunugan, mukhang takina mo, bago pa kayo magkaanak, ganyan na yan eh. Tapos may anak kayo, ganyan na rin. Tapos paano pa gagawin? Ano pa gagawin? Diba? Eh the fact lang na magkasama pa rin kayong dalawa, eh palagay ko medyo okay naman yun. Kasi yung mga ibang talagang putang ina talaga yung cycle. Nakikita nyo naman kung ano nangyari, diba? Kung hindi nakukulong, nag-i-end up na magkahiwalay silang dalawa. Pero the fact na magkasama kayong dalawa, eh palagay ko medyo okay pa yan kumpara doon sa iba. Yun ang sagot ko ron. Lagyan mo ng ano, siguro baka gumana counseling. Baka gumana sa inyo counseling na merong namamagitan sa inyong dalawa. Eh, yan nga yung trabaho ng mga ninong at ninang ninyo nung kinasal kayo, eh, diba? Kaya tinag mo asawa, diba? Yan ang trabaho ng ninong at ninang ninyo, tagapamagitan pag di na kayo magkaintindihan. Ewan ko, Pilipinas, tanginang bobobo ninyo pagdating sa pagpili ng putang inang ninong at ninang eh. Ang pinipili nila, mapera, mayaman. Para saan? Para sa isang araw ng putang inang kasal na gastusan. Dun lang. Tapos yung Pasko, bagong taon, at saka birthday. 3 beses lang sa isang taon. Para dun. Pang-apat na dun yung kasal nila na 1 beses lang sa buong buhay nila. Tanginang bobobo ang putang ina. Kung ako pipili ng, ay maniwala ka sa akin. Kung ako pipili ng ninong at ninang, yung mga mapapakinabangan ko hanggang mamatay ako. Mga matatalinong mga tao. Hihingi ako ng sobrang daming karunungan galing doon sa mga tao na yun. Na pag hindi na kami magkaintindihan ng kasintahan ko, sakali magpakasal kami in the future, yung mga yun, yung mga mamamagitan. Ganun ako. Kung pipili ako, ewan ko yung tanga na, Pilipino, tanga, putang ina. Tanga, pagka namili ng mga ninong at ninang, ang pinipili, mayaman. Akala mo naman, pag sinabing mayaman, may oras sa'yo yan. Yung mga ibang mayaman dyan, wala namang oras sa'yo eh. Yung iba nga dyan, baka hindi nyo pa kakilala eh. As in, literal, alam mo lang yung pangalan, nakasalamuha mo lang kung saan man. Mayor, kinuha mong ninong, anong pakinabang yan sa'yo? Akala mo naman, kapag kami problema kayo mag-asawa, tutulong yung mayor sa inyo. Mayor, kinuwang ninong para magregalo daw pagka Pasko, bagong taon. Akala mo naman, pagbabasa posisyon may pakialam pa sa'yo yan. Gano'n kakatanga para pumili ka ng mga taong hindi naman talaga parte ng buhay mo. Wala ko makisarko. Sinong marunong magkaroon ng GPS sa inyo? Doon na lang po. Naka-live po kasi kami. Okay, sorry. Sige, next question. Tanong po ni Veleoso Carmelo, hindi ka ba natatakot bo sa acidity kasi pinagsasabay mo yung alcohol, kape at pagyoyosi? I am probably going to die young. Nag-enjoy ako sa buhay ko. Hindi ako natatakot sa acidity. Ano ba nakakatakot sa acidity? Atakin ka sa puso. Excited na ako makita yung kabilang buhay. Diba? Pero hindi naman ako nagpapakamatay. Siyempre, minamanage ko pa rin yung acidity level ko. Ay, tignan mo, katulad ngayon. Wala ako ngayon trouble eh. Pansin nyo? Wala akong trouble. Di ako ngayon ina-acid eh. Ngayon, hindi ako ina-acid. Baka mamaya pa. Delayed lang, baka na traffic. Sige, next question. Hindi kasi maulan kahapon. Ano kinalaman nun? Traffic, maulan kahapon. Putang inagi! Minsan, alam mo yung madadali ka ng curveball ni Gail, yung hindi mo inaasahan na joke pala yun. Putang inang yan. Walang kinalaman, tapos tsaka malalaman kapag pag binagsak niya na yung punchline, as in, takin out of nowhere talaga. Yung alam mo siya. Tang ina. Ako palagay ko talaga dapat ilabas mo sa social media. Maniwala ka sa akin, magiging mas maligaya mo doon pag mga ganyan yung bagsakan mo. Mapapaisip yung mga tao tungkol sa mga jokes mo. Isipin mo, yung mga jokes mo pang matalino, kailangan muna nilang tabaan yung utak nila, maglo-loading muna sila bago nila maintindihan. Takinagin. Sige, go, next question. Sabi ni Jonathan Bakiriza Lasebal, kaya pala kambal toko kasi yung toko, grabe yung kapit boss, hindi tuko. Lumabas sa ilong ko yung kape. Takina, lumabas sa ilong ko yung kape. Naranasan nyo na, nasamid ka habang kumakain ng pansit canton? Yeah. Sige, bigyan mo naman ako sensible question naman, Gail. Napuno lang tayo puro joke time eh. Bigyan mo sensible question. Tanong ito.
Lopo. Lopo. Hello. Lopo. Tangkinan yan. Ganun paano basahin? Basta yun, dump. Oh. Basta niniwala ka ba sa pagbebenta ng Tangina mo. Pag ako bumalik na dito, sinasabi ko sa'yo, puti yung brief ko, itim yung short ko, ha? Punit yung short ko, gaya, ulitin ko, punit yung short ko. Tangina. Pagbebente, babasahin mo na lang. Ayoko na. Ilang oras na ba tayo? Tangina mo, na-drain yung energy ko, kakatawa. Paano? 43 pa lang. 43 minutes pa lang? Tangina nga haba pa. O, sige, go. Inulitin ko. Boss, naniniwala ka ba? Huwag ka na tumawa, sir. Ayos na. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Sige na. Pasahin mo na, ayusin mo. Inom na lang ako, baka sakali mabawasan yung pagtawa ko. Binigay na customer ko pala kanina, thank you. Salamat. Okay. Pati ito, binigay din ng customer ko. Boss, naniniwala ka ba sa pagbebenta ng kaluluwa sa demonyo? May mga ganun eh. May mga ganun, may mga nabalitaan akong ganun. Merong ganun eh, may pledge talaga eh. Kasi tingnan mo, sipin mo yung konsepto Think about it on a broader perspective. Broader perspective tayo. Broader perspective, may mga tao na nag-iisip na madadagdagan yung skills nila o yung pera nila o yung kasikatan nila o yung kapangyarihan nila through ang magiging means nun via spiritual forces. Hindi nila makuha sa Diyos. Merong instant, yung iba nakikipag-transaction sa demonyo na hindi naman obvious naman siguro, hindi naman siguro sumasagot sa iyo demonyo, 'di ba? Pero gumagawa ng mga ritual, bla bla, tapos nakikipag-usap directly sa mga demonyo na hindi naman nila alam kung gumagana ba o hindi. May mga ganun eh. Meron nga nag-Ouija board eh. Hindi nyo nakita, diba? May naglalaro ng spirits, bla bla bla. Totoo ba talaga may nakukuha doon? Hindi ko alam. Baka oo, baka hindi. Hindi ako sigurado. Pero alam mo, isa sa mga forbidden yan ng Diyos eh. Yung makipag-usap sa mga spiritual forces. Isa sa mga forbidden ng Diyos yan. Nasa ano yan? 18 Gs ng Deuteronomio, patuloy hanggang 11. Huwag makakasumpong sa iyo na sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, bla bla, etc. etc. Basahin nyo na lang yun. 18 Gs ng Deuteronomio hanggang 11. Ngayon, may mga tao nakikipag-usap sa demonyo na hindi naman ang ibig sabihin nung nakikipag-usap, sumasagot sa kanila pabalik ang demonyo eh. Pero baka, I may be wrong baka nakakakuha sila ng resulta out of doing that. Bakit? Kasi meron tayong pruweba inilabas ng WikiLeaks eh. Meron tayong pruweba inilabas ng WikiLeaks. Kung hindi nyo alam ang WikiLeaks, meron silang reputation ng 100% accuracy. Kasi ang ginagawa nila, hinahack lang nila yung mga emails, mga nakatap lang sila sa phones, etc. Tapos wala silang kahit anong interpretation, nilalabas lang nila diretso yung documents. Tapos, ang isa sa mga documents na inilabas nila, na hindi ko makakalimutan na nabasa ko, yung tungkol kay Hillary Clinton, na si Hillary Clinton nag-iimbita dun sa iba pang mga matataas na tao ng ang tawag spirit cooking. Wow. Yun ang tawag spirit cooking. Tapos, hindi naman katakataka yun. Kasi merong yung Grove dun sa Amerika, na merong malaking owl, na ang sabi si Moloch daw yun, o kung sino man, si Baalo, kung sino man. Pero isa sa mga Diyos-Diyosan, yung may malaking owl dun sa California, yung, nakalimutan ko anong pangalan nun eh. Tingnan mo, sasagot yung mga yan. Anong pangalan nung oak something? Oak yun? Hindi yun Oakwood Beauty. Mutiny din. Si Trillanes yun eh. Oakwood Mutiny. Yung oak something, nakalimutan ko, Oak Grove something parang ganun. May sasagot dyan, imposibleng hindi nila nabasa yun sa conspiracy theories. Meron dyan, may nagre-research ng ganun. Imposibleng hindi nila nabasa yun. Meron yan, tingnan mo, abangan mo lang. Yung Oak Grove something, nakalimutan ko sa Amerika yun, sa California banda. Yung may ang konsepto may malaking owl. Tapos dun sila nagsisiga. Tapos yung mga matataas na tao ng Amerika, dun nagsasama-sama.
para sumamba dun sa kung ano man. Bohemian Grove. Bohemian Grove. Ayan, o, kita mo? So, meron talaga tayong pruweba. Meron tayong pruweba na may mga taong nakikipag-usap talaga sa demonyo. Meron tayong pruweba nun. May mga tao nakikipag-usap sa demonyo. Ngayon, kung sumasagot yung demonyo o hindi, syempre hindi natin alam yun. Hindi natin alam yun. Bakit? Kasi kung papaanong may mga tao na naniniwala na ang Diyos ang may kinalaman sa kung ano man yung pagtaas ng buhay nila o pagbaba ng buhay nila, meron din namang mga tao na naniniwala na ang demonyo naman, o si Satanas naman, ang may kinalaman sa pagtaas o sa pagbaba ng buhay nila. I'm going on a very broad perspective kasi wala akong mai-specify dyan eh. Basta ang alam ko, merong mga taong sinasabi, allegedly, nakikipag-transaction daw sa demonyo. Allegedly. Yun, hanggang dun muna, hanggang dun muna maisasagot ko ron. Sige, next question. Ayan, kasi ano tayo? The Chichester Pabarya sa... Halloween special. Yeah? Pabarya mo na. Wala na akong barya talaga. Sabi na... Yeah. Tarong daw, galing sa sa audience ko. Pero sir, basahin ko muna to. Yung sinasabi mong sabi ni Gerald De Los Santos, group papaya. Putang ina mo, off-group papaya. Sige, brother. Basta tanong ko lang kasi, paano ba maging dominanting lalaki? Kasi madami akong nakitang mga lalaki, mga malalambot, mga needy, mga puro babae, yung puro babae sila nakafocus. So, yung purpose wala. Madami akong nakita na ang lalambot na lalaki na siya yung kinukuha niya yung role ng pagiging babae, kaya yung babae nagiging dominante. Yung dynamics magkaiba. So paano ba maging dominanting lalaki sa babae or sa purpose mo? Generally, I don't think dominance is the right term. I will say responsible. Mas maganda yung salitang responsableng lalaki kaysa dominanting lalaki. Kasi when you say dominance, you're possibly, not necessarily relating to force. Merong possibility na force yung isa sa mga dahilan kung bakit dominante ka eh. You would not want to use force sa kasintahan mo, sa kasama mo. Ang pinaka-effective personal sa akin, persuasion, na parehas tayong dalawang makikinabang. Pag responsableng lalaki ka, malayo mararating ng pagiging responsable versus pagiging dominant. Pero ang lalaki at babae equal sa or? Hindi magiging equal ang lalaki at babae kahit kailan. Merong mga panig na malakas ang mga babae, katulad halimbawa sa pag-aalaga ng anak, katulad halimbawa sa paglilinis ng bahay. Alam mo talagang tangina pag babae naglinis ng bahay, malinis talaga. Versus tayo, yung brief nga natin kalat-kalat eh. Yung totoo, diba? Alam mo rin naman at the same time na pagka lalaki ay nagtrabaho, alam mo may mas malaking tendency na mas malaki talaga kinikita ng mga lalaki kaysa sa mga babae, lalo na sa mga manual labor. Yung mga labandera, i-versus mo yan sa mga construction worker. Manual labor, pag-uusap natin ha. Yung mga nananahi, i-versus mo yan sa mga nasa field ng, alam mo yun, pambalugbugan na klase ng trabaho. Alam mong versus dun sa dalawa, alam mong mas malaki talaga kinikita ng mga lalaki. So merong kanya-kanyang strengths and weaknesses bawat tao. Regardless kung ano gender mo, merong strengths and weakness bawat gender. Ngayon, ang pinaka-bottom line nun, mas maganda sa akin sa pandinig ko, yung tunog ng pagiging responsableng lalaki versus dominante. Kasi hindi mo gugustuhin na dominahin yung relasyon. Merong mga panig na talagang kailangan mo talagang hayaan talaga na yung babae ang magdesisyon. Merong mga panig naman na kailangan as a man, you have to take decisions on those matters. Sa mga pinakamalalaking bagay, lalaki talaga ang dapat. Pero sobrang konti lang ng mga bagay na kailangan desisyon ng mga lalaki. Yung talaga yung pinakamalalaki lang talaga. Yung desisyon ng buhay ninyo. Yung life-changing decisions. Mga lalaki talaga dapat nagdidesisyon yan. Pero kung ano kulay ng kwarto, kung ano kulay ng crib ng bata, gusto mo ba bang ikaw pa magdidesisyon nun? Diba? Ano ulam mamaya? Alam mo yung gets mo yun? I will say, mas importante sa akin yung pagiging responsableng lalaki. Mas effective yun. Mas maganda kung parehas kayong responsable. Mas maganda kung parehas kayong responsable. Ngayon, tungkol sa demeanor, minsan doon nagkakatalo pagka weak yung lalaki. Hindi makapag-desisyon. Doon na ngayon nagsusupersede yung babae. Pag hindi lalaki ka, di ka makapag-desisyon ng tama, puta yung babae, mag-flip yan. Tapos doon na ngayon magkakaroon parang Wonder Woman type na, strong independent woman. Ba't nagkakaroon ng ganun? Puta yung mga lalaki, hindi nila madesisyonan yung mga bagay na kailangan desisyonan eh. Pero kahit gano'n pa ka-weak
yung personality mo, pag responsable ka at nadidesisyonan mo yung mga bagay na kailangan desisyonan, kahit malamya ka bilang lalaki, palagay ko magpapasabit pa rin sa'yo babae. Lalo na kung malakas kang kumita. May last question na lang ako. Sige. Kung ikaw si King Solomon, syempre matalino, tapos hari siya. Kung ikaw si Haring Solomon, paano mo may iwasan sana yung pagkakamali niya na natukso siya, yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa babae nga. So, paano mo ma-handle din yung mga babae kung madami na sila or yung kaharian mo mismo? In the first place, susunod ako sa sinabi ng Diyos. 17 ng Deuteronomio, alam ni Solomon ito. Imposibleng hindi. Alam ni Solomon ito. Kasi may detalye si Solomon tungkol sa mga bagay na hindi masyadong idinitalye ni Moises. At yung libro na Deuteronomio, isa si Moises sa sumulat nun. The fact lang na merong detalye si Solomon nung mga bagay na hindi masyadong idinitalye ni Moises do sa sulat niya, only goes to show alam ni Solomon yung sulat ni Moises. At ang sabi ni Moises, ang sabi ng Diyos, 17 ng Deuteronomio, huwag kang magkakaroon ng maraming asawa. Baka iligaw nila ang iyong puso sa Panginoon. Isa sa mga utos yun directly, nilabag ni Solomon yun. Yun nga mismo yung consequence ng pagkakaroon ng maraming asawa. Kung ano eksakto yung nangyari kay Solomon, yun mismo ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na mag-asawa ka ng marami. Yun mismo. Kita mo, ang sabi ron, 17, pera mo ako ng cellphone. 17 ng Deuteronomio. Ay, nawala. Google na lang ako. Eto, babasahin ko na. Deuteronomio 17. Kaya nga talaga si Bugoy, hindi talaga papalag sa debate ito sa akin Maniwala ka. Tagalog. Babasahin ko na. Huwag kayong sacrifice. Dali, mali yung ano. Doon na sa Bible, sir, ka na po. Dali. Asan ang back dito? Ba't hindi ko maintindihan naman itong cellphone? Dali lang. Hindi ko maintindihan yung cellphone ni Gil. Dali Deuteronomio. Asan ang Deuteronomio dito? Levitico, Deuteronomio. Ito, 17. Dati ko tama yung pagkakaalala ko Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. Para hindi mahiwalay ang puso mo sa Diyos, huwag ka mag-aasawa ng marami. Yun ang nakasulat sa Biblia. Isipin mo, kung ano mismo, pakihawakan, kung ano mismo yung sinabi ng Diyos na mangyayari, na possible na mangyari sa'yo pag nagparami ka ng asawa, yun nga yung nangyari talaga sa kanya. Inihiwalay ng mga babae ni Solomon ang puso niya sa Diyos para ipagtayo ng mataas na moog yung mga Diyos-Diyosan ng mga babae. Nagalit sa kanya ang Diyos. Bakit? Sinabi na nga huwag ka mag-aasawa ng marami, G7 ng Deuteronomio Alam ni Solomon yun. So kung ako si Solomon, na hindi naman, nanganing-ngani ako ron. Wala tinanong sa akin to diba? Ayoko namang hindi sagutin yung tanong, pero kung ayoko talaga sabihin ko ako si Solomon, hindi ako magiging si Solomon kahit kailan Nandidiri ako sa sarili ko Yung sino ba ako para sabihin kung ako si Solomon, diba? Pero yun ang gagawin ko, hindi ako magpaparami ng asawa. Kasi kung ano sinabi ng Diyos na mangyayari sa'yo pag nagparami ka ng asawa, yun eksakto yung nangyari kay Solomon. Kaya hindi talaga papalag ng debate si Bugoy Malabong pumalag ng debate si Bugoy. Isipin mo yung konsepto. Malabong pumalag ng debate si Bugoy. Malabo yan. Sige. Thank you very much. Okay. Sige, next question. Tanong naman po ito ni JP Frijoles TV. Brother, naniniwala ka ba na ang pera ay lason sa mundo or depende sa paggamit ng tao? Depende sa paggamit. Kasi ang sabi rin naman ni Solomon, ang pera ay sumasagot sa kakulangan.
Yung pera sumasagot sa kakulangan eh. So there are uses of money. Diba? Yun nga lang, eto kasi ang punto. Yung mga nagsisipag nasang yumaman ay nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasapak. Nagmamadali kang yumaman, surefire lalagapak ka. Sinabi na ng Diyos yun eh, yung nagmamadaling yumaman, lumalagapak yan. Lumalagapak yan. Hindi mo nakuha yung disiplina kung paano kumuha ng kayamanan sa tamang paraan. Anong nangyayari? Magmamadali ka talaga, kuha ka talaga shortcut. Nakita nyo na yan sa internet, Pilipinas. Nakita nyo na sa internet kung gaano karaming tao yung nagyabang sa social media, lumagapak miserably. Miserably. Yung iba sa kanila nga, hindi na nakabangon eh. Sa social media, hindi na uli nakabangon. Diba? Ang hirap na lang magsalita, pero alam nyo kung sino-sino yung mga tinutukoy ko, marami sila. Merong era in the past na nung lumitaw si Andrew Tate, sumobra ngayon ang dami ng mga mayayabang na tao sa social media ang yaman-yamanan. O tapos ngayon, paglitaw ngayon ng mga yaman-yamanan, eto ngayon ng mga tao, akala legit, putang ina, sila mismo yung naglaglag sa mga sarili nila. Nung malaglag ngayon, itong mga tao na to, ang dami nila, tangina, kanya-kanyang laglagan, no? Bang! Lagapakan ng mga putang inang influencer, ang dami nila! Naglagapakan ng mga putang ina. O ngayon, yung iba sa kanila, hindi na nakabangon uli eh. Hindi na nakabangon uli. Yung iba, naging vlogger. Yung iba, naging vlogger. Yung iba sa kanila, miserable pagkakabagsak, hindi na talaga nakatayo uli sa social media. Hindi na. Eh, yun ang laging wakas ng kapalaluan, kahihiyan. Kaya sa akin, ang pinaka-bottom line yan, yung pera, mapapakinabangan mo. Makakapag-amplify yan kung sino ka. Pero unahin mo muna yung maayos na personality. Wala talagang tatalo sa mabuting pangalan. Yun nasabi ni Solomon. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Wala pa rin tatalo sa mabuting pangalan. Pero more than just mabuting pangalan, alam mo, kababasa. Siyempre, pag dudugtong-dugtungin mo na yun, hanap ako ng direksyon eh. Hanap ako ng direksyon. Direksyon yung hinahanap ko, yung end goal, alam ko na. Pero yung direksyon, hinahanap ko pa rin. Punta rito. Basa rito. Alam ko yung end goal, yung kabilang buhay. Tapos, ang sabi ni Solomon, ito, sinuwerte ako. Nakakita ako ng direksyon. Sinuwerte ako. Mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Diba? Yun yung isa sa mga talata. Pero yung kabilang talata, tangina, mind blown ako ron. May i-reveal ako sa inyo, Pilipinas. May i-reveal ako sa inyo. I will let you into my head. Kasi nagstay na rin lang naman kayo ng ganito katagal. I will let you inside my head. Ilan yung viewers? 234 dito. 200 something. Baba, diba? Tama? Okay lang yan. Pero sa 200 nakikinig sa akin ngayon, I will let you inside my head. Type yes kung nakikinig ka. Iwan mo muna kung ano man yung ginagawa mo. Kung nagtatrabaho ka, gawin mo. Pero sa akin muna, sandali ang atensyon mo. Mabilis lang to. Sulit ito. Promise ko sa inyo, sulit ito. Sulit. 324 na. Kung merong ginto, di ba may mga, alam nyo yun every now and then naglalabas ako ng gintong karunungan. Pero ito, I will say diamante ito. Lantay na gintong nanganganinag na bubog. Ang final form ng matter is crystallization, sabi ng mga scientifico. Ito, final form. Diamante ito. Dami nag-yes na sila. Bihira ito. Suwerte na lang ng mga nasa live. Ang sabi ron sa isang talata, mabuting pangalan ay maiging piliin kesa malaking kayamanan. Yun yung dito sa buhay na to. Pero dito pa rin sa buhay na to, meron direksyon. Yung paggagamitan mo ng mabuting pangalan. May direksyon. Yung paggagamitan ng mabuting pangalan, may direksyon. Suwerte ko, I have stumbled upon it, kababasa. Suwerte ko, suwerte. Ito, suwerte lang to. Hindi ko masasabing tinrabaho ko to. Sige, nagbasa. Pero tangina, hindi nga nakita ng mga pastor nyo to eh. Hindi nakita ng mga pastor nyo to. Suwerte ako, suwerte. Ang sabi dun sa kabilang talata, dun pa rin, parehas lang yung pagkakasabi, halos yung intro. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan sa isang talata. Pero sa kabilang talata, ang sabi, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa mahal na ungguwento at ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Mas importante na yung pangalan mo
mas mabango pa kaysa sa mahal na ungkwento. Yung ungkwento pabango. Yung pangalan mo na mabuting pangalan, dapat mas mabango pa kaysa sa mahal na pabango. Tapos gagamitin mo yun para dun sa kaarawan ng kamatayan na mas importante kaysa sa kaarawan ng kapanganakan. Mahalaga? Sinuwerte ako dito. Eto, sinuwerte talaga ako. Yung tissue. Sinuwerte ako dito. I will try not to be emotional. Mahalaga. Yan sabi. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa mahal na ungkwento. At ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Gagamitin mo kasi yung mabuting pangalan. Dapat yung mabuting pangalan mas mabango pa kaysa sa mahal na pabango. Kasi dun sa araw ng dun sa araw ng kamatayan, ang sabi ng Diyos, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa dami ng namamatay sa mundo, for whatever reason, sobrang importante sa Diyos nung kamatayan ng mga banal niya. Sa dami ng namamatay sa mundo, sa iba't ibang dahilan at sa iba't ibang kaparaanan, yung ibang mga namamatay, hindi mo mababasa na may pakialam ang Diyos. Na oo, sige, yung Diyos yung nagtakda kung kailan mamamatay. Pero hindi mo mababasa yung ibang kamatayan na mahalaga sa paningin ng Diyos. Pero ang isa sa mga mahalaga sa paningin ng Diyos, yung kamatayan ng kanyang mga banal. Ang isa ron, kasi yung pangalan nila mabango sa Diyos. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.